Narito ang kailangan mong malaman para magpalago ng produktibong mga kamatis mula sa buto. Sa ikalawang linggo ng Marso, sinisimulan naming putubuin ang mga buto gamit ang worm castings at coco coir. Pinakamahusay ang aming germination rate sa kombinasyon ng dalawang medium na ito. Pagkatapos, magtanim ng 2 buto kada cell sa lalim na 1 ika-8 pulgada at huwag kalimutang gumamit ng label. Upang magdagdag ng tubig nang hindi naaabala ang mga buto, maaari mong diligan ito mula sa ilalim na tray. Pagkatapos, gusto mong takpan ito ng dome ng halos 1 linggo hanggang magsimulang sumibol. Kapag nagsimula ng magkaroon ng tunay na dahon ng mga punla, maaari mo na itong ilipat sa mas malaking paso para sa malakas at malusog na mga punla gumamit ng grow light. Makakatulong ito na maiwasan ang kanilang paglaki na payat at mahina. Sa ikatlong linggo ng Mayo, mainit na ang panahon at oras na para ilabas sila. Sa unang 2 araw, gusto mong ilagay sila sa lilim. Pagdating ng ika-3 at ika-4 na araw, ilantad ang mga halaman sa umaga o hapon na araw. At sa wakas, sa ika-5 hanggang ika-7 araw, ilantad sila sa buong sikat ng araw. Kapag nasanay na sila sa panlabas na klima, maaari mo nang simulan ang pagtatanim sa kanilang huling pwesto. Ang mga kamatis ay nagkakaroon ng magandang simula kapag itinanim mo sila ng malalim at nagdagdag ng worm castings at butil ng pataba ng manok sa ilalim ng butas. Sa unang 2 linggo, makahalangan na magdilig ka ng regular. Ito ay makakapigil sa pagkalanta ng halaman. Sa panahong ito, maaari kang magdagdag ng mga kasamang halaman na makakatulong sa iyong mga kamatis. Ang mga halaman tulad ng sibuyas at marigold ay maaaring magtaboy ng mga peste at magakit din ng maraming kapakipakinabang na insekto. Upang maiwasan ang pagkabali ng mga tangkay ng kamatis, kailangan mong magdagdag ng suporta. Narito gumamit ng tulos, trellis, kulungan, or sling para suportahan ng iyong mga kamatis. Sa aking cash press sa lugar na ito, gumagamit ako ng string support system. Ang mga kamatis ay naglalabas ng maraming dahon at ang pagtatanim ng malapit-lapit na ganito ay nangangailangan ng pag-aalaga at pagpuputol. Para maninaytime ang magandang daloy ng hangin at mabawasan ang tsansa ng sakit sa halaman, tinitiyak kong putulin ang mga dahon sa ibaba at para sa bawat tanim na kamatis, sinasanay ko silang lumaki na may 1 o 2 tangkay. Mas produktibo sila sa ganitong paraan at ang kailangan mo lang gawin para mapanatili ang iyong kamatis ay regular na diligan at lagyan ng magandang organikong pataba 1 beses sa 1 buwan. Kasi kung gusto mong maging mas produktibo ang iyong mga kamatis sa panahon ng pamumulaklak, gusto mong maglagay ng pataba na mas mataas sa phosphorus. At kung may mga peste na gustong kumain ng iyong mga kamatis, isang paraan para maiwasan ito ay sa pamamagitan ng maagang pag-aani. Simulan ang pag-aani ng iyong mga kamatis kapag nagsimula na silang magpakita ng bahagyang kulay. Sila ay hinog na sa iyong kusina. Maaari ka ring gumamit ng mesh bag para takpan ang mga prutas at ito ay makakapigil sa mga hayop na kainin ang mga kamatis. Sana ay naging kapaki-pakinabang ang video na ito. Kung nais mong matuto pa tungkol sa pagtatanim ng pagkain sa bahay, sumubaybay ka.